Mga sangay ng gobyerno o mga pribadong kumpanya pwedeng mapagmulta o makasuhan kapag tinanggihan ang inyong national ID. Kagaya sa na-experience noon ng kakilala ko na makiklaim sana ng pera sa bangko, ngunit hindi daw tinanggap ang kanyang national ID dahil hindi daw ito valid ID. Pero ngayon ay mahigpit na itong pinagbabawal ang pagtanggi sa iyong national ID as valid ID. Hingin ng ID. Ito po, national ID. Dito pwede. Walang signature o. Kaya iba. National ID ni-reject? Bawal yan. May batas tayo na Philippine Identification System Act. Ayon dito, may parusa sa sino man tumangging tanggapin o kilalanin ang PhilID bilang valid ID. Ang multa, 500,000 pesos. At kung government official o employee ang gumawa, dagdag pang penalty na disqualification from holding public office or employment. Naglabas na rin ang Philippine Statistics Authority ng isang public advisory. Paalala nila, dapat tanggapin na valid ID ang PhilID, pati na ang printed e-PhilID in all national government agencies, LGUs, and private sector. Sabi ng PSA, kung authentication o verification ang concern, may QR code naman na pwedeng gamitin para dito. Kung tanggihan ang national ID mo, pwedeng i-report ang detalye sa PSA via Facebook, hotline o email. Ngunit napakarami ng mga Pilipino ang nakapag-register sa PSA Registration Office para sa kanilang national ID. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin ang kanilang actual ID. Ang sagot dito guys, kung nakapag-register na kayo sa PSA Registration Office at wala pa yung mismong ID, ay pwede nyo itong makita sa eGov app at pwede nyo itong ma-download. Kahit matagal nang nag-umpisa ang programa, mahigit 30 milyong Pilipino pa rin ang hindi nakakatanggap ng kanilang national ID card. Kaya para solusyonan ang backlog, inilunsad na rin ang digital version ng national ID. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Hindi pa rin nakukuha ng milyong-milyong Pilipino ang kanilang physical na national ID mula nang simulan itong ilabas noong 2021. Sa huling tala ng Philippine Statistics Authority, 87 milyon ang nagparehistro sa national ID simula noong 2019. Higit 51 milyon ang nakatanggap na ng physical ID, habang 32 milyon ang wala pa nito. Paliwanag ng PSA, problema pa rin sa printing ang dahilan ng backlog. May limit ang ating printing, no? Because there are steps also from the time na matanggap yung data and the printing. So the maximum number of cards that can be printed on a given day is 80,000 cards, no? And depending on conditions, minsan mababa ito. Habang wala pang physical ID card, isinusulong muna ng PSA ang paggamit ng digital version ng national ID. Kumpara sa e-PhilID, hindi na depapel at di na kailangan pumunta sa registration center para makakuha nito. Basta't rehistrado ka, pwedeng ma-download ang digital copy ng ID nyo sa official national ID website. Kailangan lang ng buong pangalan, date of birth, at kailangan din ng live selfie para sa verification. Layo ng national ID ang pagkakaroon mo ng proof o pruweba ng iyong pagkatao na pwede mo magamit sa mga transaksyon tulad na lang ng pagbubukas ng bank account o pagkuha ng ayuda at ilang pang serbisyo. Malaking tulong daw yan sa mga mahihirap. Pero paano ka nga ba makakabenepisyo kung dekipad naman ang cellphone mo o kaya hindi naman dekipad, touchscreen, pero wala ka namang internet? Pabor naman ang ilan sa digital national ID. Pero sana raw, tinatanggap ito sa lahat ng business establishments. Meron daw kasing mga ID na hindi nababasa ang QR code o di kiningkilala kapag printout lang ang bitbit na kopya. Po, yung invalid ID po, hinahanap po, hindi na pwede yung papel lang, print, card talaga mismo. Talagang kailangan sa mga branch na kailangan kukuha ng pera. Para tugunan yan, maglalabas ng abiso ang PSA para himuki ng mga bangko at negosyong tanggapin ang digital national ID. Naglunsad din sila ng national ID check at national ID e-verify system para sa cardless verification. Ibig sabihin, kahit di mabasa ang QR code o sira ang system, mave-verify pa rin ang ID holder sa pamamagitan ng personal details.
Pagtitiyak naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT, ligtas ang impormasyon natin kahit digital ang national ID. Encrypted yung kanilang data. Even as nung ginawa ko natin po yung digital national ID, even as integrator, wala kaming makita na data. So this is how prepared and secured. Para naman sa mga OFW or mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa, kapag uwi nyo sa Pilipinas ay dapat siguraduhin nyo nang pumunta kayo sa pinakamalapit na PSA Registration Office para magpa-register na kayo sa inyong national ID. Dahil sa susunod na taon ay ipapatupad na nakakailanganin na ang ating national ID information sa pag-travel pa uwi man sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa, na ipapatupad yan ng DOTR. Sana nga ipatupad din ng mga Philippine Embassy sa ibang bansa na magkaroon sila or magbukas sila ng national ID registration para sa mga OFW na matagal nang hindi umuwi sa Pilipinas. Para sa mas mabilis at magandang travel experience, kasabay ng pagtulak ng digitalization sa aviation sector, lumagda ang Department of Transportation sa isang American Digital Identity at cyber security company ng Memorandum of Understanding. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, magsasagawa ng pilot testing sa Iloilo International Airport para sa biometrics technology na hatid ng Ultrapass Identity Corporation, nakasama sa kasalukuyang ginagawang trade mission ng US Department of Commerce sa bansa. Sa pangunguna ni Undersecretary of Commerce for International Trade, Marisa Lago, bukod sa convenience na dala nito, makatutulong din ito para mapalakas pa ang security protocols. Kasama sa implementasyon nito ay para sa Pilipinong pasahero gamit ang kanilang national ID at ang integration nito sa E-Verify system ng DICT. Pilot testing para sa mga biometrics technology sa mga paliparan sa bansa na isisagawa ng Department of Transportation sa susunod na taon. Narito ang detalye. Para sa mas mabilis at magandang travel experience kasabay ng pagtulak ng digitalization sa aviation sector sa bansa, magsasagawa ng pilot testing sa first half ng 2025 ang Department of Transportation ng biometrics technology sa Iloilo International Airport, kung saan may international flights at hindi ganun katao kumpara sa NAIA. Ito'y kasunod ng paglagda ng kagawaran ng Memorandum of Understanding kasama ang isang American Digital Identity at Cybersecurity Company, ang Ultrapass Identity Corporation. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, sa pamamagitan nito, magiging mabilis na ang proseso sa check-in, security at boarding gates sa mga paliparan. Kabilang din dito ang pagpapabuti ng security protocols. Kasama sa implementasyon nito para sa Phase 1 ay para sa mga Pilipinong pasahero gamit ang kanilang national ID, at Phase 2 naman para sa foreign passengers gamit ang e-passport para sa domestic flights, at maging ang integration nito sa E-Verify system ng DICT at digital system ng airlines. Kailangan makita natin yung that it will really result to a better travel experience for the passengers, no? Kasi ang objective niyan is maging mabilis yung processing ng mga papers, eh. That's why we will use yung information dun sa national ID, no? Yung information dun sa e-passports ng mga foreign visitors natin. Ang MOU signing ay kasabay ng kasalukuyang isinasagawang Innovative Technologies for Urban Infrastructure Development Trade Mission ng US Department of Commerce sa bansa, sa pangunguna ni Undersecretary of Commerce for International Trade Marisa Lago. That's why I'm here this week leading an impressive delegation of 12 cutting-edge US companies that offer innovative technologies and solutions to help develop sustainable urban infrastructure across the Philippines. Bago nito, una na nagsagawa ang US ng Presidential Trade and Investment Mission noong Marso sa bansa. Part of any pilot in innovation is you have to measure. You have to what are you measuring? Because you need to understand what success looks like. So over these next number of weeks, we will be defining exactly what success looks like
as we roll out the solution with our stakeholders. Ayon sa kalihim, ang naturang teknolohiya ay matagal nang ginagamit sa mga pangunahing paliparan sa ibang mga bansa. Anya, walang gagastusin ng pamahalaan para sa pilot testing, habang wala pa ring tukoy na halaga sa kasalukuyan kung magkano ang proyekto sakaling matuloy ito. Kaugnay nito, may iba pang mga airport na tinitingnan na posibleng kasunod nito. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.